Yes, good morning, good morning, good morning once again mga kapatid, mga kababayan ko sa sulok man ng mundo, sa mga OFW at sa atin pong mga kababayan na narito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. So ito pa rin po ang atin po na segment na pinamagatan ko na realidad ng buhay dito sa EDSA. So nandito naman po tayo para po interviewin po ang isa po nating kababayan. Ito po ay masasabi ko na rin po na Kali survey, pero nandito lang po sila sa EDSA. Kaya pinamagatan ko po ito na realidad ng buhay sa EDSA. So hayaan po natin sila na makapaglahad ng kanilang mga saloobin na karanasan nila dito sa EDSA. So ito po ay si Ginang Lisa. Siya po ay taga ibang lugar din. Sila po ay sama-sama din sa EDSA at sila po ay nakikipaglaban sa isang katuwiran. Ito po siya. So, okay ma'am, yan po siya, no? Kinagagalaw ko. Good morning sa inyong lahat. Kamusta na po kayo, mga kababayan? Ako po si Lisa, taga Subic. At tumayo ako dito sa EDSA noong after the holidays, January 9. Ano yung nagtulak sa akin para pumunta rito? Isa lang, si Tatay Digong lang. Nasa ano ko na parang dala-dala ko na magmula nung bumaba siya na pagiging presidente, parang pinangako ko na sa sarili ko na gagawin ko yung lahat para pag-give back dun sa ginawa niyang sakripisyo, ginawa niyang pagmamahal para sa taong bayan. Kasi sa akin, hindi yun mapapantayan ng kahit sino. Hangang-hanga ako sa kanya, and pinangako ko sa sarili ko na hanggang buhay siya, susuporta ako sa kanya. So kaya ako nandito ngayon. Mahirap. Tulog ka sa kalye, hindi madali. Merong mga oras na hindi kami nakakatulog ng maayos kasi syempre iniisip ko rin yung kaligtasan ninyo na kailangan meron isa sa inyo gising, at least isa nagising. Yung mga ganong bagay, hindi kami nakakakain sa oras minsan. Kung minsan hindi rin naman namin nakakain yung gusto namin, kagaya na nakakain namin sa mga kanya-kanyang bahay namin. Pero lahat yun nalampasan namin. Hindi kami nagrereklamo. Wala akong regrets. Wala akong panghihinayang. Dahil sa akin, yung nilagi ko dito, sa akin mahalaga yun. Kasi sa akin, mas importante yung mga memories at yung mga alaala na nabuo dito sa EDSA. Yun. So sa akin wala yung panghihinayang. Yun yung mga experiences na ang ganda nga kung iisipin mo. Sabi nga namin, pinag-uusapan namin kanina, paano nga ba ito lahat nangyari? Dito, wala kaming trabaho. Nakaupo lang kami, nagbabantay, nagkikwento ng storya namin sa ibang tao. Doon lang. Wala naman nagsusweldo sa amin. Wala kaming pangkabuhayan dito. Pero, naitatawid naman. Sa tulong din ng marami nating kababayan, nagbibigay ng tubig, nagbibigay ng pagkain, higit sa lahat, nagbibigay ng moral support ba na yung araw-araw namin lagi dito. Hindi ko madali mga kababayan kasi dito hindi naman kami nakakaligo araw-araw. Hindi, totoo yan. Realidad yan. So wala kami dun sa comfort ng sarili namin mga bahay. Pero naitatawid namin. At ako, personally, proud ako doon. Ang nasa isip ko lang ngayon, tuloy yung laban.
para kay Tatay Digong, para kay VP Inday Sara, at para sa lahat ng mga tao na naaargabyado ngayon ng ating gobyerno. Sakit isipin, pero ayokong isipin, pero doon na tayo patunguin. Mga martial law na ata ito, mga kababayan. Kanina lang madaling araw, nagising ako, natiginan ko yung cellphone ko, yung balita, dahil merong malaking rally ngayon sa Cebu. Isang organizer, pinasok ng mga pulis, si Jun Abilis, pinasok yung bahay niya, kinuha yung laptop niya, kinuha yung telepono niya, yun lang ang kinuha, mga kababayan. Tapos, gusto niyang bawiin kasi naka-open ata yung kanyang personal info, yung details niya, pati yung kanyang bank account, Gcash, lahat nandoon. Pero hindi siya pinayagan. Bakit? Bakit? Yung bank account ba, makikita mo ba doon yung plano nila? And that is personal. Meron tayong bank secrecy law. So, wala silang karapatan gawin yun. Unang-una, hindi naman wala namang kaso laban doon sa tao. Pare-pareho yan, pati yung kay Colonel Grijaldo, ganyan din. Wala namang mga kaso yung mga yan eh. So bakit kinukulong nila? So, sa akin, ngayon, dati, napapaisip ako na isa lang to. Ginagawa nila to dahil malakas ang mga Duterte. Ang SMNI, pinutol nila ngayon. Facebook, YouTube, name it. So saan pa? Sino pang sasandalan natin, mga kababayan? Wala na. Kaya, I'll keep this very brief and short. Nakikiusap po ako sa mga kababayan natin na malapit sa Luzon. Bukas po, February 23, 2025, may magaganap po tayong peace rally sa EDSA People's Monument. Hindi po ito yung EDSA Shrine dito sa may galeria, ha? Yung EDSA Monument, yung nasa kanto ng EDSA at White Plains. Doon po magaganap ang ating rally bukas, Linggo, again February 23, 2025, mula 8 a.m. hanggang 3 p.m. Mga kababayan, ito na po yung chance natin. Ipagkaloob nyo na po para kay Tatay Digong, para kay VP Inday, yung isang araw ninyo bukas. Ako po ay nakikiusap. Magdala po kayo. Okay. Ito po. Pwede po magdala ng tubig, pero hindi po pwede sa mineral water bottle. Dapat po ay nasa sariling lalagyan o tumbler. Yun po ang ating pagkatandaan. Ngayon po, bawal din po magdala ng pagkain, pero hindi naman po maiiwasan yun. So, itago niyo na lang po, maski biskuit man lang o tinapay. So, yun lang po. Kasi wala po tayong budget, wala po tayong pera. Gustuhin man namin na mamigay ng pagkain na pagsasalu-saluhan natin maski paano, wala po tayo noon. Ang dala-dala lang po natin ay sarili natin mga katawan at ang ating mga prinsipyo. Yun lang ang ating dala-dala bukas. Yun lang yung pinaglalaban natin. So sana, masamahan nyo kami. Labas po tayo. Magsama-sama po tayo. At saka magandang opportunity din yun na lahat-lahat tayo magkakakilala. Hindi po ba? Masaya yun. Magkakaroon tayo ng palitan ng ating mga opinion tungkol sa mga bagay-bagay. So gawin po natin yun bukas. Magandang pagkakataon po yun. Kaya iniimbitahan po natin kayo lahat. So again, dala po tayo ng tubig. Huwag po sa mineral water na bottle. Sa sariling tumbler nyo po. Kasi bawal po pagka nasa mineral water tumbler. Bawal din po ang pagkain. Pero again, hindi naman po maiiwasan yan. Itago nyo na lang po. So bukas, maski alas 7, nandun na tayo lahat para masaya. Mag-ipon-ipon tayo. Ilabas natin yung ating mga saloobin. Alam ko, marami sa inyo, hindi lang ako,
doon na nakikisa na masama ang loob, na galit sa gobyernong ito. Bakit? Maraming rason para magalit. Hindi lang ho nakakatuwa. Ako, isang negosyante, buwan-buwan, nagbabayad po ng buwis. Nagbabayad po ako ng PhilHealth, nagbabayad po ako ng SSS. Lahat po yun kinakaltas. Pareho din po ninyo, negosyante man kayo o empleyado, tayo po lahat ay nagbabayad buwan-buwan. Okay lang po sana magbayad ng mahal kung nakikita natin kung saan napupunta ang buwis sa binabayad natin. Pero hindi na natin nakikita eh. Ang naririnig na lang natin araw-araw yung kanilang pagnanakaw na sa akin napaka-unfair, lalo na dun sa mga minimum wage earners kung tawagin. Bakit? Sama ng loob mo nun na isang individual, itatapon mo yung magkano, sabihin mo ng 300-350 pesos kada sweldo. Pagkatapos maririnig mo lang napupunta sa bulsa ng mga mambabatas. Papayag ba kayo nun? Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? Pagbaon na tayo, pag wala na talaga tayong makain, huwag na natin hintayin yung mga kababayan. Hindi na ito yung oras na magpawarde-warde tayo, magpadili-dali. Hindi na. Kailangan ito lumabas na tayo. Hindi na ito yung panahon na sabihin natin na sa kanilang problema nila yan. Problema po natin itong lahat. Dahil kung sila yung mga nasa posisyon ng aasahan natin, wala po tayo maaasahan. Tandaan ninyo, again, problema natin itong lahat. Problema natin, problema ng mga anak natin, problema ng kaapu-apuhan natin. Hindi lang po. Wala silang problema dahil sila nagpapasarap lang. Pero tayo yung nagsasuffer. So, magkaisa po tayo. Huwag na tayo magpataasan ng ihip, pwede ba? Wala ng grupo-grupo, nakakapagod na eh. Mintis na nagkakaroon ng maraming grupo, nagpapataasan kayo ng ihip. Hindi mo yan ang kailangan natin dito ngayon. Ang kailangan natin matapos ito, yung paghihirap na ito. Hindi natin kailangan maging mabango sa mata ng ibang tao. Hindi natin kailangan yon. Kagaya namin, hindi kami nagpunta rito para purihin ninyo, hindi ho. Pare-pareho lang tayo. Yun lang yung amin. Yung paninindigan namin, ilalaban na namin to. Pero wala po sa ating na mas nakakalamang, mas nasa iba ba? Hindi ganun yung iniisip namin. At hindi rin kami humihingi ng kapalit. Dahil yung pagpunta namin dito ay kusang loob. Pagpunta nga namin dito, suntok sa buwan lahat. Hindi namin alam kung ano, yung kakainin pa ba kami bukas, sa isang araw, sa isang linggo. Lahat yung iniisip namin, hindi nilang alam. Kaya nga nagpapasalamat kami sa lahat ng tumutulong, sa lahat ng words of encouragement. Kasi talagang ang laking bagay nun. Parang for our souls, for lahat. Pero inyong mga kababayan, alintanain nyo ba naman yung libo-libo sa sakyan na dumadaan dito araw-araw? Para singhot na namin yung alikabok. Pero sige, laban. Tuloy ang laban. Kaya, yun. Sana ipagdasal nyo kami. Yun ang kailangan namin ngayon. Kasi, pare-pareho natin hindi alam kung hanggang kailan ito. Pare-pareho tayo nangangarap na sana matapos na. So, kawawa ang Pilipinas. Kawawa ang Pilipinas. Yun lang. Salamat. Bago po matapos po ang inyong salaysay, meron po lang po ako na isang katanungan. Isa lang po, isang katanungan. Sa palagay niyo po kaya, mag-election po tayo ngayon po May. So, ang pinili po ni dating Pangulong Duterte, o Duterte, yung po mga senator lineups na yan. So, ano po sa palagay niyo po? Kung sakali po na mag-straight vote kayo doon, ano po ang inyong magiging opinion? Ano po kaya ang magagawa nilang maganda sa ating bayan para kahit pa paano makagalaw ang ating bayan sa kanyang pagkakalagma? I will go for a straight vote for PDP laban. Pigtasan nyo man yung ibang kandidato nila. Sabihin nyo man, may kandidato silang artista o ano.
Diyan naman nagsimula ang lahat. Saan ba nag-umpisa si Labong Revilla? Si Nito Lapid. Si Ramon Revilla. Oh, Tito Soto. Si Marquez. Di ba mga artista rin yung mga yan? Yun ang kanilang bread and butter. Marquez. So, ano yung magsa-stop sa atin para hindi iboto ang isang Philip Salvador? So ako, opinion ko I will vote straight. Dahil si Tatay Digong, ganun na lang yung tiwala ko sa kanya. Alam ko na bago niya pinangalanan ang bawat isa sa mga kandidato niya ng magiging senador, lahat yan, in-screen niya ng maayos, kinausap niya ng maayos, mga well-trained yung mga yan. So ako, inalaban ko na. Ngayon pa ba tayo hindi lalaban? Ilaban nyo na. Pero hindi ako inalaban para sa kabila. Lalaban ako para sa PDP. Yun lang. Okay, salamat po, Ma'am Lisa. Salamat po Thank sa mga... you. Maraming salamat din sa inyong lahat. So, narinig naman po natin kung ano po talaga ang isa po na kanyang opinion kung bakit nandito sa EDSA. At yan po ang realidad talaga dito sa EDSA. More on politics po. So, meaning kaya po nagtitigil po sila dito sa EDSA ay may kanya-kanya po silang pinaglalaban. At ang pinaglalaban nila sa aking nakikita ay nasa ayon at nasa tama para po sa ating bansa. So mga kababayan, muli po, ito po si The Mission 547, nagsasabi po sa inyo, kayo na po ang bahalang umusga. At kayo naman po ay binigyan ng Panginoon ng tamang pag-iisip, mata, at pakiramdam. So sana po gamitin po natin ang maayos yan, na sa ganun po, isa rin po kayo sa makatulong sa ating bansa kung ano talaga ang mga nangyayari sa pangkasalukuyan. Maraming salamat po at muli po, ito po ang inyong The Mission Tribal 7. Bumabati po sa inyo ng isang napakagandang tanghali. God bless us all, mga kabayan.